Alright mga amigos, dismayado si WBC World Welterweight Champion King Ray Ryan Garcia sa pag-atras ni former WBO World Lightweight Champion Keyshawn The Businessman Davis sa laban sana kay WBO World Welterweight Champion Devin The Dream Haney. Sabi ni King Ray sa kanyang post, Keyshawn should have took the fight with Devin. Big opportunity and denied it for money. Disappointed. Marahil nasasabi ni King Ray ang mga bagay na yan dahil minsan na rin siyang nalagay sa ganyang sitwasyon. Kung ating nga pong matatandaan noong 2023, lahat ng sakripisyo, lahat ng partida ay ginawa po ni Ryan Garcia. Matuloy lang ang kanilang bakbakan noon ni Gervonta Tank Davis. Pumalag si Garcia kay Davis kahit mayroong catch weight at rehydration clause. Mga bagay na nagbigay ng bentahe kay Tank. Matatandaan na tig $2.5 million lamang ang guaranteed purse ni Tank at King Ray sa kanilang naging bakbakan noon. Samantalang $3 million ang offer kay Keyshawn. So yung $2.5 million noong 2023, kung i-convert yan ngayong 2026, parang $3 million na rin yan dahil sa inflation. So sa ganyang price range po mga amigos, pumayag si Ryan Garcia na lumaban kay Tank ng may partida. Pero naging sulit ang sakripisyo ni King Ray dahil kumita ng mahigit $100 million ang kanilang laban ni Tank. At tinatayang $30 million ang naiuwi ni Ryan Garcia doon. Isa pang paalala ni Ryan Garcia mga amigos, hindi daw po dapat katakutan si Haney sa laban. Dahil ang pinakamalalang sasapitin mo lang sa kamay ni Haney ay ang matalo ka ng 12-round decision. Dahil hindi naman talaga ito malakas sumuntok. So parang may punto rin naman po yung sinasabi ni Ryan Garcia mga amigos. Hindi ka naman gugulpihin ni Haney. Pupuntos-puntosan ka lang yan. Nakita naman po natin yung inagawan ng titulo ni Haney si Brian Norman Jr. Nakabalik na. Nanalo na kaagad ng knockout nitong nakaraang buwan ng Mayo. Samantala sa iba pang balita, bagamat magbabakbakan sa August 22 sina WBA World Welterweight Champion Rolando Rolly Romero at former 2-division world champion Teofimo Lopez, ibinahagi po ni Rolly ang hindi niya malilimutang kabutihan ni Teofimo. Ani Rolly sa panayam ni Chris Mannix, nagpapasalamat siya kay Teo dahil noong malagay siya sa sitwasyong alanganin, panahon ng kagipitan, salat sa pananalapi, si Teofimo ang umalalay sa kanya. Tulad na nga lamang daw po no kapapanalo lamang ni Teofimo Lopez kontra Masayoshi Nakatani noong 2019, binigyan siya nito ng $5,000 na talaga namang malaki ang naitulong sa kanya. At tinatawag-tawagan nga daw po siya ni Teofimo para kamustahin. Well, sure. I mean, I remember after he beat Nakatani, I remember, I was in a bad place financially. I remember Teo gave me $5K out of nowhere. He just calls me randomly. He's like, how you doing? I'm like, yeah, Teo, he's like, how you doing? That money did so much for me. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko